Bilis ng araw Huling linggo na ho tayo ngayon ng Pebrero ng 2026. Ngayon ay Lunes, February 23, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, confirmation of charges hearing ng International Criminal Court sa kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Digong Duterte magsisimula ngayong araw. BP Inday Sara may napili ng running mate sa 2028 presidential elections. Paglaganap ng weteng salmay ibinunyag naman sa Kamara. Landfill sa Rizal gumuho, 50 residente ang nawawala. 8 patay sa Davao Region dalaman sa epekto ng shear line. 3 weather systems magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 3 weather systems ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asang shear line ay siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang ang Sorsogon, Masbate at Romblon, habang ang easterlies naman ang magdudulot ng scattered rain showers at isolated thunderstorms sa Mindanao at Palawan. Sa katunayan, may 8 katao nang nasawi dahil naman sa dalang malakas na ulan ng shear line sa Davao Region. Nagbabala ang pag-asa ng posibleng landslides at flash flood sa mga nasabing lugar. Samantala, maulap na papawirin na may pagbugso-bugsong pag-ulan naman ang dala ng northeast monsoon o amihan sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, gayon din sa Metro Manila. Nako, yun ho mga matinding pag-ulan ho dyan ho sa Mindanao, talagang nagpalambot na ho ng lupa. Aabot naman ang 8 individual ang kumpirmadong namatay sa Davao Region matapos ang malalakas na ulan dulot naman ng shear line. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11 Director na si Ednar Dayanghirang, 4 sa mga biktima ay mula sa Davao de Oro, habang ang ibang 4 naman ay naitala sa Davao Oriental. Sa inisyal na investigasyon, lahat ng nasawi ay biktima ng pagguho ng lupa o landslide, kasunod na walang humpay na pagbuhos ng ulan sa rehiyon. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, 50 katao naman ang napaulat na nawawala sa nangyaring pagguho ng bundok na basura sa sanitary landfill sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon kay Lieutenant Colonel Wilhelmina Salvidar, Rizal Provincial Deputy Chief for Operations, nangyari ang naturang trahedya alas 4 ng hapon noong Pambiyernes. Ngunit naiulat lamang ang naturang insidente kahapon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Batay sa impormasyon, nangyari ang pagguho sa tipping area ng Rodriguez Municipal Landfill sa Sitio Pintor. Kaugnay nito, nagutos na ng investigasyon ang Department of Environment and Natural Resources upang alamin ang sanhi ng pagguho at tiyakin ang lawak ng pinsala. Nagpadala na rin ang mga tauhan sa lugar upang magsagawa ng assessment at beripikahin ang ulat ng mga nawawala. Nagbabala ang Department of Health sa posibilidad ng measles at rubella outbreak. Malaking bahagi ng mga batang wala pang natatanggap na routine immunization sa Mindanao. Sa datos ng DOH, mahigit sa 500,000 o kalahating milyong mga batang may edad 5 taong gulang pababa sa Mindanao ang hindi na babakunahan laban sa tigdas at rubella. Ito'y matapos ng pagtatapos ng measles, rubella at supplemental immunization activity sa mga lugar kung saan umabot lamang ng 82% ang accomplishment rate ng Department of Health. Sa plano kasi ng DOH, nasa 8 milyong bata sa Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang target na mabakunahan para makamit ang herd immunity. Paliwanag ni Health Secretary Teodoro Ilbosa, kapag marami kasi ang hindi bakunado, mas mabilis na magkakaroon ng hawaan, magre-resulta ng mas mabilis na outbreak. Bunsod nito, nagpaalala ang hensya sa mga magulang at mga nag-guardians o mga tagapag-alaga ng mga bata, siguraduhin na bakunahan ang mga alaga nilang chikiting. Iniulat din ang Department of Health Center for Health Development sa Oriental Mindoro ang may pinakamaraming kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Mimaropa. Ay, mga taga-Oriental Mindoro, makinig kayo.
Ayon sa DOH, nakapagdala na Oriental Mindoro ng 745 HIV cases mula noong 1999 kung saan karamihan sa mga ito'y individual na edad 25 years old hanggang 34 years old. Naku, ganun kabata. Mula sa naturang bilang ng kaso, nasa 365 na persons living with HIV ang kasalukuyang sumasailalim sa antiretroviral therapy. Samantala, pangalawa naman sa may pinakamatas na bilang na may kaso ng HIV sa Mimaropa, ang Palawan. Meron 632, Occidental Mindoro 330, Romblon may 197 at Marinduque na merong 148. Inimok ng Commission on Population and Development ang Sangguniang Kabataan na aktibong magsulong ng mga aktibidad na tutugon sa hamong kinakaharap ng mga kabataan. Payag ito ni CPD Deputy Executive Director Lolito Tacadon sa harap ng nakikitang pagtaas ng kaso ng adolescent pregnancy sa bansa o yung maagang pagbubuntis ng mga teenager. Ayon kay Tacadon, bahagi ng mga hakbang na ginagawa nila para dito patasin ang partisipasyon ng mga komunidad sa pagsubaybay sa mga kabataang Pilipino. Naniniwala niya opisyal na makatutulong ang Sangguniang Kabataan para tugunan ang lumalalang problema ng maagang pagbubuntis at panganganak ng mga kabataang babae. Saan? Walang audio. Gusto natin sana yung SK halimbawa mas aktibo na nagpo-promote ng mga activities doon sa baba na mas productive po yung results. No, in addition doon sa kanilang ginagawa ng mga sports fest, mga cultural activities, sana meron din po silang mga specific intervention addressing yung mga real problems ng mga kabataan within their community. Sa datos kasi ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 6.6% ang mga bilang ng mga edad 10 hanggang 14 na nanganganak dito po sa Pilipinas. Todo paghahanda na ang National Capital Regional Police Office para sa mahigpit na seguridad sa palibot ng Malacanang para sa February 25 Anti-Corruption Rally. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilio, isang Malacanang sa natukoy nilang rally site dahil madalas itong pagsagawaan ng mga lighting rally. Git na Silio, magdideploy sila ng mga tauhan sa paligid nito bilang paghahanda sakaling may sumugod na mga rallyista sa Miyerkules. Pero sa ngayon na niya, nananatili pa lamang sa normal ang police deployment and security measures sa labas ng palasyo. Since identified po natin na rally site yan, kahit wala po tayong February 25 na inaabangan, ay lagi naman pong dinadagsa yan ng ating mga lightning rally. Yan po ay paghahandaan din ng NCRPO para po kung sakaling merong mga magtangka na mag-rally dyan, ay meron po tayong mga nakabantay na mga CDM personnel. Po, normal naman po, wala pong pagbabago. Ang nagbabantay po dyan ay yung station na nakakasako po dyan sa area ng Menjola. Nahimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa San Manuel, Isabela. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Nagbigay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng paunang 5 milyong piso bilang suporta sa Philippine Women's National Football Team, kilala sa tawag na Filipinas. Sasabak sila sa 2026 AFC Women's Asia Cup. Magsisimula ngayong March 1 hanggang 21 sa Australia. Ang tulong pinansyal ay tinanggap ng Philippine Football Federation kasabay ng pagpapalakas ng momentum ng Pilipinas sa kanilang makasaysayang panalo sa 2025 Southeast Asian Games kung saan nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang SEA Games gold medal sa women's football. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang pagsuporta sa mga atleta na nagdadala ng karangalan sa bansa isang responsibilidad at national pride. Sinabi pa ni Tenco, dala-dala ng ating mga atleta ang watawat ng Pilipinas sa pandigdigang templado at ang kanilang tagumpay ay nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Malagod naman tinanggap ni Philippine Football Federation President John Anthony Gutierrez ang suporta ng PAGCOR at binigdindiin ang kahalagahan ng patuloy na suporta mula sa gobyerno at sa pribadong sektor. Magandang umaga, Pilipinas! Wala ng buhay nang matagpuan ng isang 39 anyos na vlogger sa isang isolated area sa Tayaba City, Quezon. Kinilala ang biktima na si Mark Anthony Atienza, mas kilala sa tawag na Makoy, sa kanyang mga content.
Kwento ng Mrs. McCoy, huling beses niyang nakita ang asawa nang magpaalam ito na magpi-fishing trip sa Alitao River sa Barangay Lalo. Yan man, hindi na umano nakauwi ang biktima kaya't inireport itong missing sa pulisya noong February 20. Nakita ang bangkay ni Atienza malapit sa ilog, 4 na kilometro ang layo mula sa highway, nakabaon sa mababaw lamang na hukay. Nakatali ng nylon cord ang kamay nito, nakabalot ng itim na tela ang ulo at may takip ding tela ang kanyang bibig. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng autopsy para malaman ang totoong sanhi ng pagkasawi ng biktima. Magandang umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan ng mga otoridad ang nag-viral na pambubuli sa isang estudyante sa Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, naganap ang naturang insidente sa loob mismo ng Kinarayan Elementary School sa Narbacan habang may lunch break. Sa video makikita ang isang babaeng menor de edad na tila ginagawang punching bag ng kanyang mga kaklase matapos paulaw na ng sipa at suntok. Napaluhod na lamang ito sa sahig habang umiiyak at nakatakip ang braso sa kanyang ulo bilang proteksyon sa patuloy na pananakit ng mga kapwa minor de edad. Sapol din sa video ang ilan pang mga estudyante na sa halip na magsumbong sa mga guro at sawayin ng mga nambubuli, binidyohan pa ang naturang insidente. Teka muna, parang akala ko sa mga short video lang natin napapanood ito ha. Marami na yatang gumagaya. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng CT scan ng biktima habang desidido naman ang nito na maghain ng reklamo, lalit hindi umano ito ang unang pagkakataong nabuli ang kanyang anak. Awa naman ha. Nilinaw ng Bureau of Crime Protection na hindi sila maaaring mag-accredit, mag-endorso, magrekomenda ng anumang brand, store at distributor ng fire extinguisher at iba pang equipment. Ngayon na lang. Dati gawain nyo to. Magmamalis pa kayo, mga hinayo pa kayo. Dati para ka mabigyan ng occupancy permit. Ganito naman talagang ginagawa nyo eh. Sa abisong inilabas ng ahensya, nagbabala ito sa publiko laban sa mga business and enterprise o individual na nagsasabing BFP approved o BFP certified ang kanilang mga binibentang produkto. Malinawan niyang nakasaad sa Republic Act 11032 na hindi maaaring magbenta o magrekomenda ang Bureau of Fire Protection o sino man tauhan ito ng mga brand ng fire safety equipment sa mga aplikante o requesting party at mga business entity. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, ang sino mang lalabag dito ay posibleng patawan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa ₱250,000 pero hindi naman daw lalagpas ng ₱2,000,000. Paalala pa ng Bureau of Fire Protection sa publiko, hanapin ang Philippine Standards Mark o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker para masigurong dekalidad at ligtas ang mabibiling fire extinguisher at iba pang fire equipment. Ayan malinaw Hindi daw nagre-rekomenda ang Bureau of Fire Protection ng brand o kaya ng tindahan. Ngayon na lang. Sa mga bumbero, alam nyo nang, sige kayo, huwag kayong tumigil sa mga kalukuhan nyo. Bukas makaliwala, wala na kayong mga trabaho. Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pagawi galing ng trabaho abay dahil yan sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Malawakang baha muling naranasan naman sa Barm Region at mga karatig pook sa bunsod ng Shear Line at Easterlies. Detalye mula sa Mindanao mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Muling nararanasan ang malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, partikular sa Barm Region at mga karatig probinsya, bunsod na walang tigil na buhos ang kalat-kalat na ulan dahil sa shear line o itong salubungan ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot na makapal na ulap at matagal na pag-uulan. Habang itong easterlies ay hanging mainit naman na galing sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng malinsangang panahon at sanhi ng pulupulong pag-ulan na may mga pagkidlat at kulog. Sa bahagi ng Lanao del Sur,
Lubog ang karamihan sa mga low-lying barangays na Islamic City of Marawi. Nalantad ang napakaraming basura, tangay ng tubig baha mula sa kung saan-saang lugar. Habang nararanasan naman ang malalakas na ihip ng hangin sa Iligan City at itinaas na rin doon ang General Flood Advisories sa mga bayang bahagi ng Northern Mindanao. Sa bayan ng Marantaw, nagmistulang ilog ang National Highway. Naranasan ang may kalalimang level ng tubig baha at mabilis naman nagsasubside. Sa bayan ng Malabang, nagmistulang ilog din ang National Highway. May mga tumirik na sasakyan na inabutan ng flash flood sa bahagi ng Barangay Bagua, Ingad National Highway. Habang nakaalarma rin ng mga LGUs sa Maguindanao Provinces, SGA at Cotabato Province, since malalakas din ang buhos ng ulan sa Bukidnon, minomonitor ang level ng mga ilog sa bahagi ng Liguasan Marsh. Sa ganitong panahon, inaasahan din ang patuloy na koordinasyon ng Bangsamoro Government sa mga LGUs para sa agarang tugon. Sa Sultan Kudarat Provincial Province naman, kagabi, may reported na pagguho na tumabon sa highway along Sitio Barco-Barco, Barangay Tinulok, Bagumbayan. Habang kasalukuyan ding minomonitor ng mga kinaukulan ang bahagi ng 200-meter National Highway sa Lake Cebu, South Cotabato na nauna nang gumuho nitong nakaraang araw dahil sa mga paggalaw ng lupa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Sa iba pang mga balita, 10th Infantry Division naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng masamang panahon sa Caraga at Davao Region. Detalyan balita mula sa Action Radyo Davao mula kay Jun Soter. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, ipinagpatuloy ng 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army ang kanilang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations mula Pebrero 20 hanggang Pebrero 21, 2026 sa ilang lugar sa Caraga at Davao Region na apektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa manabigyan ng tulong ang mga residente sa Trento, Agusan del Sur, Bislig City, Surigao del Sur at Katiel, Davao Oriental. Nagipagtulungan ang mga sundalo sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at mabilis na pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang apektado. Sa Trento, tumulong ang mga tropa sa pamamahagi ng 186 relief packs para sa mga residente ng Barangay Manat, Kapatungan, San Isidro at San Roque sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office at ng lokal na pamahalaan. Sa Bislig City naman, tumulong ang mga sundalo sa relief distribution sa isang evacuation center sa Barangay Tabon para sa mga pamilyang pansamantalang lumikas dahil sa masamang panahon. Samantala sa Katiel, Davao Oriental, nakipag-ugnayan ang mga tauhan ng 10th ID sa Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magapaghatid ng tulong sa mga evacuees mula sa mga barangay na apektado sa shoreline. Ayon kay Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division, patuloy na nakahanda ang kanilang tropa na tumulong sa mga lokal na pamahalaan at mga partner agencies upang masiguro na makarating ang tulong sa mga higit na nangangailangan. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Soter. Mas pinigting pa ng mga komunidad ang flagship food program ng Administrasyong Marcos na benting bigas meron na. Matapos ilunsad ng Department of Agriculture nitong Biyernes ang kauna-unahang Barangay 11 rollout sa Barangay Matina Crossing, Davao City, isang mahalagang hakbang upang mapalawak ang akses sa abot-kayang bigas. Pinangunahan ni Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Villacaria Guevara, ang pagpapalawak ng programa kasama ang Barangay Captain na si Joel Santos at Barangay Captain Rolly Pamine. Mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated at National Food Authority. Agad ring pinalawig ang distribusyon sa Barangay Tungkalan, Toril District bilang bahagi ng citywide expansion program. Ang kay Guevara, mahalaga ang matibay na pakikilahok ng lokal na pamahalaan upang matiyak na makararating sa mga benepisyaryo ang subsidized rice. Kabilang ang mga indigent, mga senior citizen, persons with disabilities,
mga minimum wage earners at mga solo parents. Anya, nakatulong ang 20 pesos na benteng bigas sa Master List Registry System, isang online na talaan ng mga benepisyaryo upang mapadali ang verification, pagbili at mapahusay ang efficiency at pag-target. Aabot naman sa 200 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo at mga kabitan sa paggawa ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs at iba pang mga ahensya ng gobyerno sa ikinasang raid sa isang bodega sa Tansa, Cavite. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad mula sa isang concerned citizen dahil sa masangsang at matapang na amoy ng tabako na lumalabas mula sa pasilidad malayo sa idineklarang imbakan lamang ng canned goods. Pinangunahan ng Bureau of Customs ang operasyon katuwang ang Armed Forces of the Philippines, PNP at DALG kung saan na-discover ang 11 cigarette manufacturing machines, 10 brandang sigarilyo kabilang ang Marlboro, Champion, Canon, New Orleans at iba pa. Bukod pa rito, tumambad din sa mga otoridad ang 2 generator sets, isang forklift, mga peke at irregular tax stamp na ginagamit para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Nahaharap ang mga may-ari ng pasilidad sa paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Iginit naman ni Customs Commissioner Ariel Pumuseno, ang ganitong uri ng operasyon ay bahagi ng mas pinalawak pa at pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa smuggling at economic sabotage na pumapatay sa lehitimong industriya ng tabako at nagnanakaw ng bilyon-bilyong pisong kita mula sa kaban ng bayan. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, si Ellen Adarna may bago na namang pasabog tungkol sa kanyang dating partner na si Derek Ramsey. Bitter talaga ang hiwalayan nila. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, ano yan? Sunod-sunod na naman ang mga pasabog ni Ellen Adarna laban kay Derek Ramsey na inilabas ito sa kanyang Instagram story. Kaugnay ito sa sustento para sa anak nilang si Dili na hindi raw nagbibigay ang aktor o kinukuriputan siya. Hello? Umabot na sa kwentong hinamon daw ni Derek si John Lloyd Cruz ng suntukan pero hindi ito pinatulan. Kaya sinubukan naming i-text si Derek kung meron ba siyang sagot sa mga inilabas na mga revelasyon ni Ellen Adarna laban sa kanya. Sinagot naman kami ni Derek na ang sabi nito, "I'm sorry but I will not engage. If this brings her peace, so be it." End of quote. Noon pa man ay hindi na talaga nagsasalita si Derek ng kahit anong laban sa kanyang estranged wife. Ayaw naman daw niyang magsalita ng kasiraan sa nanay ng kanyang anak. Pero ang daming pasabog ni Ellen na ikinareact patuloy ng ilang kaibigang malapit kay Derek. Alam daw nilang ayaw itong patulan ng aktor kaya sila ang nagagalit dahil sobrang nasisiraan na raw itong si Derek Ramsey. Hindi naman daw perfect si Derek at may pagkukulang din pero ayaw daw talaga nito ng gulo kaya siya na lang nga raw ang nagpapakumbaba. Kagaya nung nagkahiwalay sila ay hindi na muna tumira si Derek sa sariling bahay sa Ayala Alabang dahil nandun pa si Ellen. Kaya si Derek na lang daw ang nagparaya na sa isang condo unit na muna siya tumira habang naghahanap ng malilipatan si Ellen. Ganun daw talagang aktor. Hindi baling siya na ang nadidehado para wala na lang gulo kaya hinayaan na lang daw nito ang mga naglalabasang paninira sa kanya. Ayaw niyang patulan, alang-alang na lamang sa katahimikan ng lahat. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ayan ang gentleman. Ano ba? Ayaw magalit yung partner mo pero ikaw manahimik na muna. Para doon sa mga bata. Ay mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day to day ha? Kung ito ka ba kapag makampit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na yung winner natin, ang ating mahiwagang tunog. Nakadali ito ng 16 ba? 16,000 pesos mula sa Barangay Abar, San Jose, Nueva Ecija na ayon kay Tunog Master Mabel Aribe ay nanalo na rin noon. Ang tamang sagot lang po ay
inilalagay na tea light candle sa rotating candle holder. Ayun. Pakinggan nga natin uli, Ray. No, kasi umiikot ho yung yung candle holder. Yan, kaya rotating candle holder. Kaya para meron siyang merong background na sound habang ito po ay may pinapa. Sige, ito. Yun. Kita niyo, may tunog, di ba? Ayan. Kasama na natin si Lab Cervantes mula sa Barangay Abar, San Jose, Nueva Ecija, na imbag na bigat na lab. Smoking na yung congressman. Ay, parang malungkot kaya natanggap mo na yung piyo? Abo, natanggap na po. Natanggap na? Oo. Aba. Oo. Eh, sa hinaba-haba, ilang linggo natin itong inilalabas. Ikaw yung nakahula, ano ha? Oo. Nanalo ka na daw dati? Opo, sir. Nanalo ka na? Okay. Oo. Eh, saan mo nakuha? Paano mo nakuha yung sagot? Sa mga lang po, mga clue, ganun lang po. Sa mga clue. Oo. Tapos ni-research mo. Oo. Sabi nga natin, ginagamit ito sa Japan, ano ha? Opo. Ayan. Ginagamit din po pang natin. Sige. Maulan ba dyan sa Nueva Ecija? Sa norte? Hindi naman? Hindi naman po. Hindi naman. Malamig po. Malamig? Sige. Congratulations. Teka muna, natanggap mo ng premyo. Apo. Tanggap na. Sige. Congratulations. Maraming salamat. Thank you po. Si Lab Cervantes ng Barangay Abar, San Jose, Nueva Ecija. Magandang umaga, Pilipinas! Sipagan ho natin ang pagsagot, ano? Oo. Pero ito halatang nakikinig sa radyo natin eh. Malakas ang radyo natin dyan sa San Jose, Nueva Ecija. Ayun. Yung palang rotating candle holder ay ginagamit ding dekorasyon. Ayun. Kaya gumagamit nga ng tinatawag na thermodynamics at ito po ay mula sa isang German culture. Pero mas madalas ginagamit ito ng mga Ponjab pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan at magandang umaga din po sa mga taga Kidapawan City. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Uy, teka mula, sabi ni Jose Ramonolo dyan po sa New Jersey, nasa state of emergency sila ngayon. Kasi meron silang ongoing na snow blizzard. Kala ko spring na ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung parang sa Japan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-i-snow. Magandang umaga, Pilipinas! Online seller ng ATM card arestado sa Ormoc City, Leyte. Kung bakit alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Arestado ang isang online seller ng ATM card sa syudad ng Ormoc ng PNP Anti-Cybercrime Group. Kinilala ng PNP-ECG ang suspect si alias Samboy, 29 anyos, residente ng Ormoc City, Leyte. Nadakip ang suspect alas 3:45 ng hapon sa kinasangin trumpet operation ng operatiba ng Ormoc City Cyber Response Team. Si alias Samboy ay nakalabag sa batas na illegal online sale financial account sa mamagitan ng automated teller machine ATM card. Pinuri naman ni Police Brigadier General Velson Asuita, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang matagumpay na operasyon ng kaniyang matauhan. Payo ng PNP na hindi magbinta ng ATM cards o bank accounts dahil isa itong krimen. Si Samboy naharap na ngayon sa kasong Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA at Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Good morning, Bentong. Sabi ni Bentong, sino ba namang merong rotating candle holder? Bakit? Meron ho ba kayong helicopter sa loob ng bahay? Kaya nga may clue Gamitin niyo yung clue. Ayun, naroon sa may event. Pagkatapos i-research natin. Meron ka, Ray? Iba si Ray Taladro, nag-birthday lang ng Biyernes Yabang mo meron ka ganito sa bahay? Talaga Inaano mo? Dekorasyon lang. Pasalubong sa'yo. Ayos, kaya naman pala. Ba't hindi ka sumali?
Bawal. Sibak na sa pwesto ang isang empleyado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos mahuling nag-counterflow o nagmaneho ng salungat sa daloy ng trapiko sa Maynila. Batay sa kumalat na video sa social media, kitang-kita ang paglamag ng naturang empleyado sa mga umiiral na batas trapiko. Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza II, hindi ko konsentihin ang ahensya ang ganitong asa lalo't nagpapakita ito ng pag-abuso sa batas, naglalagay sa panganib ng ibang motorista at mga pedestrian. Kasunod nito, nagpalabas din ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO. Agad na sinuspende sa loob ng 70 araw ang lisensya ng naturang empleyado. Pinagpapaliwanag din ang naturang empleyado kung bakit hindi siya dapat sampahan ng kasong reckless driving, driving against traffic at obstruction of traffic. Samantala, suspendin na rin ang lisensya ng isang patrol driver na may red plate matapos na mahuling hindi gumagamit ng signal light sa paglipat ng linya base sa isa pang viral video. Akala nyo ha? Bakit? Taga-gobyerno ako. Madaming may cellphone ngayon at may mga CCTV, kuha yan pagka kayo po ay nagma-violate. Inoprobahan ng Vatican ang kahilingan ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan na buksan ang proseso para naman sa beatification at canonization ni Bishop Cesar Maria Guerrero, ang kaunang-unahang obispo ng nasabing Archdiocese. Sa social media page ng Archdiocese, itinuturing nitong napapanahon ang anunsyo ng Vatican habang naghahanda ang simbahan para sa pagdiriwang ng Centennial Jubilee ng Lingayen sa taong 2028. Si Bishop Guerrero ay kinilala sa kanyang matinding dedikasyon sa religious vocation simula noong ito'y bata pa. Bago naging pare, nagtapos muna siya ng abogasya sa University of Santo Tomas at kalaunan ay nagtungo sa Roma upang mag-aral ng sa Gregorian University. Noong February 22, 1929, itinaga siya bilang unang obispo ng Lingayen at sa kanyang pamumuno, itinatag niya ang Mary Help of Christian Seminary sa Binmalay, Pangasinan. Nagsilbi rin siyang auxiliary bishop ng Maynila at naging katuwang sa pag-organisa ng Catholic Action of the Philippines. Sa kabila ng kanyang paglilingkod sa Diyos, hindi nakaligtas ang obispo sa mga pagsubok dahil matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naharap siya sa kasong treason sa People's Court dahil sa akusasyon ng pakikipagtulungan sa mga Hapones, pero agad din itong ibinasura noong 1946. Pumanaw si Bishop Guerrero dahil sa atake sa puso noong March 27, 1961. Sa pagbubukas ng kanyang cause for sainthood, sisimula na ang masusing investigasyon sa kanyang buhay at magawa upang matukoy kung siya ay itatanghal na isang ganap na santo ng simbahang Katolika. Isama ho natin sa ating dasal ang prosesong daraanan na yan ni Bishop Cesar Maria Guerrero. Naimbag na bigat sa ating mga suki dyan po sa Lingayen, Masantos Yakabasan, sa ating mga suki dyan sa Lingayen. Magandang umaga ho sa mga taga-Isabela, binuksan na sa publiko ang puntod at mga labi ni St. Francis of Assisi sa Basilica of St. Francis de Assisi sa Italy bilang pagunita sa ika-800 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Nasa 400,000 devotees mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtungo sa Basilica upang makita ang nakalagak na labi ng santo. Si St. Francis, ang patron saint ng Italy, nakilala sa kanyang pagiging huwarang mabuting Kristiyano at paglilingkod sa kanyang mamamayan para ialay ang kanyang buhay sa mga mahihirap. Siya rin ang nagtatag ng Franciscan Order at kilala bilang patron ng mga hayop at kalikasan. Nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pinoy na umano'y persahang pinagtrabaho bilang scammer sa Cambodia. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, karamihan sa mga biktima ay edad 20 anyos lamang. Na-recruit sa pamamagitan ng online job advertisement na naghalok na mataas na sahod. Sa ulat ng Bureau of Immigration, sa pilitang pinagtrabaho sa online lab scam ang naturang mga Pilipino para makapanloko ng mga dayuhan gamit ang online dating platforms. Kalaunay inilipat naman ito sa cryptocurrency investment scheme at online casino kung saan nagpapadala sila ng link sa pamamagitan naman ng messaging application. Sinabi ni Commissioner Biado, 16 sa na-rescue na Pinoy ay umalis sa bansa bilang mga tourist patungong Cambodia
2 dumaan sa illegal migration channels. 6 naman ang nakaalis sa Pilipinas bilang mga OFW. Nako. Ingat ho kayo sa mga ganyang mga recruitment scheme, ha? Lalo na online. At sa mga kababayan natin mga seafarers, sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau. Uy, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Bangkok, ha? Baka pabalik ko kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, talagang backbone ng umuunlad na kakao industry dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Sa bawat bili ho natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay pinagmamalaki nilang 100% gawang Pinoy, 100% gawang atin, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki arestado sa pagsusunog ng basura sa Tondo. Aba, detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RS29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Isang lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District, Raxabao Police Station 1 matapos mahuling nagsusunog ng basura sa Tondo, Maynila. Kinilala ang suspect na si Elias Rodolfo, 28 anyos, residente ng Barangay 107, Zone 9 sa Tondo. Ayon sa Raxabao Police Station, namataan ng mga pulis na nagsasagawa ng routine patrol ang suspect na aktong nagsusunog ng tambak na basura sa kahaba ng Mel Lopez Boulevard, southbound lane, malapit sa kanto ng Bulacan Street sa Barangay 110. Agad siyang inaresto at ipiniliwanag ang kanyang paglabag sa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa pagsusunog ng basura. Dinala ang suspect sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon at tinihanda ang kaukulang kaso para sa inquest proceeding. Ang paalala ng pulisya na sa publiko na sumunod sa batas at iwasan ang mga gawaing nakakasama sa kalikasan. Ito si Boy Gonzales para sa DC Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! 44, makalipas ang alas 4, baka may mga importante kayong lakad. Huwag kalimutan magbawa ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kwedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4.